Nagsisimula ang pelikula sa isang paaralan ng ballet sa Amerika. Ang instruktor, si Madam Torna, ay naghahanda ng 5 balerina para sa isang nalalapit na pagtatanghal sa Hungary. Isang mananayaw na nagngangalang Bones ang nahuli sa kanyang ensayo na ikinagalit ni Princess na ang kanyang mayamang magulang ay sponsor ng paaralan. Ang alitan sa pagitan ng rebelde at ng mayamang babae ay lumala at naging isang alitan sa klase at nagtapos sa isang nakakatuwang suntok sa ilong ng mayamang babae. Ipinahiwatig ng instruktor kay Bones na makabubuting matutong kontrolin ang kanyang galit, kahit man lang hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataong lumipat sa ibang lugar kung saan kailangan niyang gumanap ng mahusay sa Hungary. Gayunpaman, pagdating sa bansa, ang kanilang eroplano ay inilipat sa ibang paliparan na napilitan ng grupo na maglakbay patungong Budapest sakay ng bus. Ngunit nasira ang bus sa gitna ng isang tiwangwang na kagubatan. Dahil ayaw nilang mahuli, ang grupo ay naglakad sa kakahuyan at bukas ay gaganapin ang pagtatanghal. Sa gitna ng malakas na ulan, tumungo sila sa isang liblib na hotel na tinatawag na Teremok na matatagpuan sa liblib na kagubatan. Sa pasukan, sinalubong sila ng isang piping trabahador na nagngangalang Yuri at isang mas madaldal na empleyado, si Osip, na siyang nanguna upang samahan ang mga bisita papasok. Sa loob ng hotel, napansin ng mga dalaga ang isang bar kung saan ang mga matatandang lalaki ay tahimik na naglilibang sa kanilang sarili sa pag-inom ng alak at pagsusugal. Sa isang maliit na entablado, isang binata na nagngangalang Artyom ang nagtatanghal. Nakuha niya ang atensyon ng bingi at pipi na balerina na si Chloe, at dahil sa kanyang mga limitasyon, ay hindi naririnig ang kanyang kakayahan sa boses. Nakita ni Bones ang isang litrato ng isang babae na nakasuot ng ballet tuto, ang may-ari ng Teremok. Ang kanyang palayaw ay The Mouse Queen, ngunit ang kanyang legal na pangalan ay hindi Walt Disney, ito ay Deborah Casimir. Itinigil ng may-ari ang ballet matapos ang isang aksidente. Iminungkahi ng kasamahan ni Osip na si Sona na magpalit ng tuyong damit ang mga dalaga, ngunit dahil tanging ang kanilang kasuotan sa ballet ang dala nila, ang mga bisita ay nagbihis ng tuto at matutulis na sapatos. Di nagtagal, lumitaw ang may-ari mismo, si Deborah. Habang nakikipag-usap siya sa mga dalaga, si Pasha, ang anak ng isang lokal na hepe ng krimen, ay pumasok sa hotel upang singilin ng bahagi na utang sa kanyang ama. Nang kailanganin ni Chloe na gumamit ng banyo, sinamahan siya ni Madam Torna. Nagpa siya ang natitirang mga balerina na sumayaw sa entablado habang ang isang lokal na musikero sa lounge ay tumutugtog ng isang klasikal na himig sa piano. Habang naghihintay sa kanyang estudyante, gumala si Madam Torna sa pasilyo. Hindi sinasadyang nasulyapan niya si Deborah sa kanyang opisina, pinahihirapan ng isang lalaki kasama ang kanyang mga anak na lalaki, tinatakan ng dila nito gamit ang mainit na bakal. Dahil sa takot, tumakbo ang babae upang hanapin si Chloe, ngunit nang hindi niya ito makita sa banyo, inakala niyang nakabalik na ito sa kanyang mga kaibigan. Bumalik ang instruktor sa bulwagan kung saan sinimulan siyang guluhin ni Pasha. Upang makawala, gumamit siya ng isang lihim na galaw mula sa isang cookbook na tinatawag na meatballs. Dahil sa pagtama nito sa kanyang singit, napatalon sa sakit si Pasha habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kasamahan. Sa galit, binaril niya ang babae sa ulo sa harap mismo ng lahat ng naroroon. Habang pinagbabantaan ni Pasha ang mga natitirang bisita gamit ang kanyang baril, ang mga balerina ay nagkumpulan sa entablado sa takot habang si Bones ay nakatitig sa bangkay sa gulat. Bumalik si Deborah at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon, napagtanto na ang maniningil ng buwis ay lalo lamang nagpalala sa kanyang mga problema. Hiniling ni Princess sa may-ari na tumawag ng pulis, ngunit nakita ni Bones na mas hindi tinatanggap ang mga tagapagpatupad ng batas dito kaysa sa mga tulisang bumabaril ng walang dahilan. Kaya nagpa siya ang balerina na tumakas sa nakabukas na pinto. Sa labas, habang tumatakas mula sa panganay na anak ni Deborah, natumba si Bones dahil sa isang tama ng pala sa kanyang ulo. Alam ni Yuri, ang tagapangalaga ng bakuran, kung paano gumawa ng kahangahangang impresyon. Kumilos ayon sa utos ng hostess, pinangunahan ni Osip ang mga natitirang dalaga papunta sa basement. Si Chloe, na nahiwalay sa grupo, ay lumabas ng banyo at nakasalubong si Artyom, ang bunsong anak ni Deborah, sa koridor. Sa kabila ng mga problema sa komunikasyon, ang dalawang kabataan na nasa edad ng reproduksyon ay nakahanap ng pagkakasundo at nagtago para sa ilang privacy. Sa basement, ang balerina na si Grace ay inatake ng panik. Upang matulungan siyang makayanan ito, binigyan ni Osip ang dalaga ng candy na lumalabas na isang droga. Habang ikinukulong niya sila sa itaas, inutusan ni Deborah ang kanyang panganay na anak na dalhin si Bones sa iba, pagkatapos nito ay kinausap niya ang salarin ng insidente sa kanyang opisina. Nagtago si Pasha sa likod ng autoridad ng kanyang ama, ngunit bina-blackmail siya ng hostess gamit ang isang video recording ng pagpatay. Ibinalik niya ang pera, sinabing mula ngayon ay hindi na siya magbabayad ng bahagi nito.
Nang magkamalay si Bones, nakita niya si Grace na nagsasabi kay Sona na walang nakakaalam kung nasaan sila at walang hahanap sa kanila rito. Ang mga pagtatangka ni Bones na patahimikin ang kanyang kaibigan ay napigilan ng kanyang pagkahumaling dahil sa droga. Nang iulat ni Sona sa hostess ang kanyang natutunan, nagpa siya si Deborah na alisin ang mga hindi kinakailangang saksi. Habang ang isang espesyalista na kilala bilang doktor ay ipinatawag. Sa sandaling ito, napansin ni Deborah ang kanyang anak na kasama ang balerina na si Chloe at pinigilan ito sa kanilang ginagawa dahil ayaw niyang maging lola niya. Samantala, habang sinusunog ni Yuri ang mga gamit ni Madam Torna sa bakuran, personal na kinuha ni Deborah ang bala mula sa kanyang ulo upang pagtakpan ang mga bakas nito. Sa basement, nagawa ni Bones na makawala sa kanyang pagkakatali sa pamamagitan ng pag-dislocate ng kanyang mga buto. Tinulungan niya si Grace upang may suka ang gamot kahit na nananatili ang mga natitirang epekto. Ibinaba ni Asep ang mga bag ng mga babae sa basement pagkatapos ay lumapit upang tingnan ang mga ito. Nagkunwari silang natutulog ngunit nakakaranas ng mga halusinasyon si Grace. Sinamantala ang pagka-distract ni Asep, hinugot ni Bones ang isang hairpin sa buhok nito at inatake ito. Itinusok niya ang kanyang hairpin sa mata nito nang hindi man lang nagbigay ng pagkakataon. Habang sinusubukan ni Asep na alisin ang babae, bumangga si Asep sa isang pader patungo sa katabing selda kung saan nakakulong ang dalawa pang balerina, sina Princess at Zoe. Nagawa ng lalaki na pabagsakin ang babae at sinubukan niyang baliin ang binti nito bilang parusa. Ngunit sa sandaling iyon, hinagis ni Grace ang isang sibat na kinuha niya mula sa isang statwa na nutcracker. Kahit hindi ito tinamaan, binigyan nito si Bones ng oras para makatayo muli. Gamit ang isang sinanay na galaw, inatake niya si Asep sa mukha gamit ang matulis niyang sapatos at eksaktong bumagsak sa nakausli at matulis na bakal ng isang lumang kama. Matapos mapabagsak ang gwardya, nagpa siya ang mga babae na tumakbo dahil wala na rin silang dahilan para manatili pa sa basement. Samantala, dumating ang doktor sa Teremok na kinakailangan para sa pagtatago ng kalat. Balak niyang putulin ang mga daliri, dukutin ang mga mata at bunutin ang mga ngipin para hindi makilala ang mga katawan. Si Pasha, na nag-aalala na magagalit ang kanyang ama kung si Daver ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa kanya, ay inutusan ng kanyang mga bodyguard na patayin ang mga balerina. Pagbaba nila sa basement, nagtago ang mga dalaga sa silid kung saan itinambak ni Asep ang kanilang mga bag. Kumuha sila ng mga sandata na mahahanap nila, gunting para sa manicure, at cutter na ginagamit sa papel. Nang makita sila, inutusan ng kulay gray na buhok si Vlad ang kanyang kalbong kasama na harapin sila, ngunit hinarangan ng mga dalaga ang pinto at itinusok ang gunting sa kanyang ilong. Nang sirain ni Vlad ang pinto, pinagtulungan siya ng mga balerina at napagtanto na kaya nilang manalo kung pagtutulungan nila sila. Sa hindi pantay na laban, kinagat nila ang mga kalaban gamit ang kanilang mga ngipin at ginamit ang anumang kagamitan na mayroon sila para magdulot ng pinakamalaking pinsala sa kanilang mga kalaban. Kinuha ni Zoe ang baril, pinaputukan si Vlad at ang mga kasama nito, ngunit walang tumama sa kanila, bahagya lamang na nasugatan ng kalbo dahil sa swerte. Gamit ang isang kutsilyo, nilinaw ni Bones sa mga lalaki na ang ballet ay hindi lamang tungkol sa kagandahan, kundi pati na rin sa pagtiis ng sakit. Umikot sa isang sayaw at inatake ang mga lalaki gamit ang patalim. Sinubukan ni Princess na tumakas, ngunit nabigo, nakalak ang pinto at naabutan siya ni Vlad. Itinulak siya ng babae pababa ng hagdan kung saan kumuha siya ng kutsilyo at itinusok ito sa paa ni Bones. Gamit ang nakausling piraso ng patalim, ginamit ng balerina ang kanyang husay sa pagsayaw at sa isang magandang galaw, hiniwa ang lalamunan ni Vlad. Matapos ay upgrade ang kanilang mga sapatos na sinundan ng halimbawa ni Bones, lumabas ang mga balerina mula sa basement. Dito, naghiwalay sila ng landas. Gusto nang lumabas ni Princess habang ang iba ay nagpas siyang iligtas si Chloe na hindi napansin ang lahat ng kaguluhan habang nasa banyo. Pagtungo sa itaas, natagpuan ng tatlo si Sona sa banyo at sa ilalim ng banta ng kutsilyo, nalaman mula sa kanya kung nasaan si Chloe. Si Princess, na nagtatago mula sa mga lalaki, ay nagtago sa banyo kung saan nakita niya ang doktor na nagtatrabaho habang nakasuot ng headphone. Sa gulat, nakita niyang pinuputol niya ang mga daliri ni Madam Torna. Pagpasok sa pasilyo, nakasalubong ni Princess ang panganay na anak ng may-ari, ngunit nagreklamo siya tungkol sa mahinang wifi na pumipigil sa kanya na manood ng paborito niyang palabas sa TV. Pinakawalan niya ang babae na sinasabing pabalik na sa basement. Natagpuan ng mga balerina si Chloe sa opisina ng may-ari. Kumakain ito ng popcorn at nanonood ng pelikula. Kinuha nila ang isang shotgun na nakatago sa ilalim ng mesa. Gumamit sila ng mga senyales para ipaliwanag kay Chloe ang gulo na kanilang kinasangkutan, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng babae dahil abala siya sa gwapong lalaki.
Dahil dito, napilitan si Zoe na dalhin siya ng puwersa. Pagbaba ng hagdan, nakita nila si Deborah na paakyat mula sa basement kung saan niya natagpuan ang mga bangkay ng mga bodyguard ni Pasha. Nagtago ang mga babae sa kusina kung saan nila nakasalubong si Princess. Kinuha niya ang shotgun, ipinaliwanag na natuto siyang humawak ng armas sa shooting club ng kanyang ama. Sinubukan nilang tawagan ng pulisya, pinaikot ang mga numero ng isang sinaunang rotary phone. Samantala, hiniling ni Deborah sa mga bisita ng hotel na bigyan siya ng pabor na halugugin ang gusali at hanapin ang mga nakatakas na balerina. Nang maghiwa-hiwalay na ang lahat, sinabi ni Pasha sa hostess na tinawagan na niya ang kanyang ama. Personal siyang pupunta para asikasuhin ang sitwasyon. Para kay Deborah, wala itong magandang maidudulot, ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang babae. Pumunta siya sa storage room kung saan niya binuksan ang isang baul na puno ng mga pampasabog. Sa kusina, napilitang magtago ang mga balerina nang pumasok ang panganay na anak ng may-ari para kumain ng merienda. Napansin ng binata ang isang cable ng telepono na papunta sa isang cabinet at pinutol ang koneksyon bago pa man makatawag ng tulong si Princess. Hinila niya palabas ang dalaga na may hawak na shotgun. Nang magpaputok ito, tinamaan sa kamay ang lalaki. Sa halip na tapusin ng tuluyan ng sugat ang lalaki, tumakas ang mga balerina. Kinulong sila ng mga humahabol sa kanila mula sa magkabilang panig diretso sa pangunahing bulwagan kung saan sinamantala ni Pasha ang pagkakataon, kinuha ang shotgun. Gamit ang anumang makita nila, nagpa siya ang mga dalaga na lumaban sa kanilang sariling estilo sa teatro. Pamwesto sila sa kanilang mga pwesto na handa ng magtanghal. Samantala, ginaya ni Bones ang cosplay ni Freddy Krueger, ibinalot ang piraso ng kutsilyo sa kanyang kamay. Nang sumugod ang unang matapang na umaatake, ginamit ng mga balerina ang kanilang husay sa pagsasayaw upang itaboy sila, hinihiwa sila gamit ang mga kutsilyo. Gamit ang kanilang mga armas, nagpatuloy sila sa pagsayaw habang umaatake, tinatangay ang mga umaatakeng kriminal. Gamit ang mga taon ng pagsasanay, mga kutsilyo, isang pinulot na martilyo, at maging ang bar counter ay ginamit lahat. Ang kapangyarihan ng sayaw ay namumulaklak ng lubusan na nagiging isang nakamamatay na sayaw para sa mga lalaking labis na may kumpiyansa sa sarili. Ang mutual support at pagtutulungan ay nagpapahintulot sa mga dalaga na pabagsakin sila at pati na rin ang epektibong paggamit ni Grace ng martilyo sa kanilang mga bungo. Nang mahuli ni Artyom si Zoe, sumugod si Chloe upang tulungan ang kanyang kapatid. Matapos makakuha ng armas mula sa dalawang bote, simbolikong inilatag niya ang mga ito sa mga puntod ng mga malas na tulisan. Pinagbantaan ni Chloe si Artyom, ngunit pinakawalan siya bilang parangal sa kanilang panandaliang pag-iibigan. Ang sitwasyon ay lalong nagiging katulad ng isang disko sa kanayunan mula noong 1990s nang may nagdala ng baril sa sayawan. Nagtago si Chloe sa likod ng counter ng bar at gumawa ng Molotov cocktail mula sa alak at ginamit ito para tapusin ang bumabaril. Nang matalo na ang mga kalaban, napansin ng mga balerina ang isang bintana kung saan sila maaaring tumakas. Habang abala si Deborah sa paglalagay ng mga pampasabog, nahuli ng lalaki si Princess, ngunit sa tulong ni Bones, hinila niya ito at sa halip ay tinamaan ng lalaki ng magpaputok si Sona. Matapos kunin ang shotgun at patumbahin si Sona, binigyan ni Bones si Princess ng oras upang makatakas. Maya-maya, lumitaw si Deborah na may dalang pistola. Dahil wala ng bala ang shotgun, inatake ng dalaga ang hostess, ngunit napigilan ito ni Deborah gamit ang isang prosthetic leg. Dahil sa isang malagim na aksidente ang naging dahilan ng pagtatapos ng kanyang karera sa ballet. Habang nakatutok ng baril si Deborah, biglang dumating si Pasha. Ngunit sa isang nakakagulat na twist, binaril siya ni Deborah sa binti. Nagsimula ang buong kaguluhang ito dahil sa kanyang mga kalokohan. Pagkatapos ay dinala ng may-ari ang kanyang bihag sa dressing room upang ipaliwanag na nawalan siya ng binti dahil sa pagsisikap ng ama ni Pasha, isang boss ng gangster na nagngangalang Lothar Markovich. Matagal nang inihanda ni Deborah ang kanyang paghihiganti, ngunit hindi kailanman personal na dumating si Markovich. Ngayon lamang, matapos pukawin ng kanyang anak ang kaguluhang ito, nagawa niyang akitin ito sa pinangyarihan. Nagpalit si Deborah ng kanyang kasuotan para sa isang solo performance, naiwan si Bones sa mga kamay ng doktor. Tinanggal niya ang isa sa mga daliri ng paa ng babae, ngunit para sa isang balerina, ang gayong sakit ay bahagi ng propesyon. Sa kabutihang palad, bumalik si Princess upang iligtas ang kanyang kaibigan. Samantala, isang hanay ng mga sasakyan na sakay si Markovich kasama ang kanyang mga barkada ang lumapit sa hotel mula sa kabilang bahagi ng kagubatan at mga burol. Matapos barilin si Yuri, pumasok ang barkada sa gusali. Nagkita-kita ang mga balerina sa loob habang ang mga ilaw ay biglang namatay. Si Deborah, sa isang persona sa entablado, ay handa na para sa kanyang pagtatanghal. Pinagbantaan niya ang mga babae gamit ang isang pistola, ngunit nahikayat sa kanilang mga pakiusap.
pinakawalan sila at tanging si Pasha lamang ang isinama niya. Ipinaliwanag niya na tinapos ni Markovich ang kanyang karera sa pamamagitan ng pag-utos na putulin ang kanyang binti. Ngayon, plano niyang patayin ito. Pinindot ni Dever ang detonator na nagpagana sa mga pampasabog na itinanim niya kanina. Sa kabutihang palad, nagawa ng mga balerina na makatakas sa hotel sa tamang oras. Sa labas, nakita nila ang mga sasakyang iniwan ng mga tauhan ni Markovich. Sa halip, sinakyan nila ang 2 motorsiklo upang makarating sa Budapest. Walang nabigasyon o kaalaman sa lugar, dala lamang ang lubos na determinasyon. Pagdating, nagpark sila sa labas ng teatro kung saan nagaganap ang seleksyon. Ang dugo ang grupo ay tumakbo sa pasilyo. Nagparehistro sila at pagkatapos, suot pa rin ang kanilang mga punit na kasuotan at maruming sapatos, umakyat sa entablado upang magtanghal sa ilalim ng spotlight at bihagi ng mga manonood gamit ang kanilang sayaw na ikinatuwa ng mga iginagalang na manonood na naroon at dito nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.